Kailan siya umalis at tinangay ang bata? Kailan ito nangyari? Friday po ng gabi, ma'am. Kung nakikinig man si Joven, mahuhulog na abduction ito. Okay? Dahil hindi kayo kasal at dapat ang bata ay nasa poder mo bilang isang ina. Gusto ko naman, Joven, hindi tama yung ilalayo mo yung bata sa ina. Napakamali niyan. Ang kawawa nito yung bata eh. Trauma po yung binigay niya sa akin, ma'am eh. Tapos hindi pa ako makakain ng maayos. Kakaisip po sa anak ko, ma'am. Ganito po ang gagawin po natin. Sasampahan po natin ang kaso and aasistihan po namin kayo. Para may warrant of arrest na. Sa Women and Children's Protection Desk ito. Angeline, mukhang may magandang balita tayo. Tama ba? Maibabalik na. Tama ba? Tignan natin ha. Hindi, attorney, ang maganda po dito, nakausap po natin si Joven. Kasi papuntahan din po natin ng WCPD and ng MSWD po ng Palanas Masbate. So ngayon po, nalocate na po natin yung kinaroroonan ni Joven. Joven, magandang hapon sa'yo. Yes po, ma'am. Oo, nasa iyo ang bata. Opo, nandito po. Ano ba ang pumasok sa isip mo at tinangay mo ang bata? Hindi ko po tinangay yung bata, ma'am. Yung bata po, ay sa umpisa po, nag-usap na po kami tungkol sa sustento, 2,000 linggo-linggo. Tapos pinalayas na po ako noon, nung Biyernes ng gabi na yon kasi nag-away po kami. Lumayas na ako, kinuha ko po yung gamit ko. Kapalit ng cellphone ko, kinuha niya. Tapos nung time na yon, sinaksak niya pa ako sa likod, saka kinuha niya pa ako sa liig. Yun po, kaya sagad na po talaga ako eh. Yun, lumayas ako. Pumapasok po ako ng trabaho noon. Yun na po, pumunta siya doon at iniwan po yung bata sa guard. Iniwan? Ay, opo, hindi iniwan po, ma'am. Hindi po, ma'am. Dinala po ng kasama hindi ko po, ma'am. Hindi totoo po yan, ma'am. So, sige, Joven, iniwan ang bata doon? Hindi ka kinausap ni Angeline? Basta iniwan lang ang bata? Hindi pa po kinausap noon. At dinala po ng kasama ko sa trabaho yung bata sa loob ng production. At napakabawal po noon, ma'am, kasi delikado po dun sa factory, ma'am. Yun po yun, ma'am. Saka pag kinuha ko yung bata sa kasama ko, kasi dinala sa loob, inuwi ko po yun sa bahay, ma'am. Sabi ko, kunin mo po yung bata sa akin kasi may trabaho ako. Paano kung wala akong trabaho, paano ako makapagbigay? Wala po siyang salita, ma'am, yun. Kaya sinabi ko, sige, kung ayaw mo kunin bata, di uwi ko na ito ng Masbate, kundi sa Mindanao. Wala naman po siyang di umalis na ako. Saka hiningi ko yung mga gamit ng bata, ayaw niya ibigay, kahit dede, saka pampers, lahat ng mga gamit po, ayaw ko niya ibigay, ma'am. Saka umalis na po ako. Sige, kaya ko naman bilhan to eh. Yun po, saka pag kinabukasan po na, umuwi po ako, ma'am. Dinala mo na yung bata? Dala mo na yung bata? Di, bumalik pa po ako ng factory ulit, ma'am. Oh. At sinabihan ko yung supervisor doon na magre-resign na ako, importante lang. Di na po, yun lang po sinabi ko, saka umalis na po ako. Dala mo yung bata hanggang doon sa trabaho? Opo, nung nagpaalam ka? Opo, nagpaalam po. Tapos yun po, nag-out na po ako sa trabaho at dinala ko lang po yung bata. Pero alam niya na po, ma'am, na iuwi ko ng Mindanao saka Masbate po. Joven, 6 na buwan pa lang yung bata. Nagagatas pa yun kay Angeline. Anong mo doon? Hindi na po nagagatas yan, ma'am, kasi puro po inom po. Sinungaling po yan, ma'am. Niyan, ma'am. Puro po nagiinom po yan, ma'am. Sinungaling po yan, ma'am. Ma'am, sinungaling po yan kasi lulong po yan, ma'am. Nagda-drugs po yan, ma'am. Ito, drugs. Kung drugs ako, nagda-drugs po yan, ma'am. Binubugbog kita. Samantala lahat, kahit may kuha naman ako dyan eh. May mga witness ako dyan sa pagbubugbog mo sa akin. Sinong witness mo dito, Joven? O natural lang, taga-away natin, pupunta ka agad sa kantin, sarili mo lang iniisip mo, uuwi ka, nakakain ka na. Ayaw kami dito ng bata. May pagkain o wala. Ikaw, uuwi ka lang, matutulog ka lang. Ako, Joven, huwag ka nga magsinungaling, Job. Ikaw napakasinungaling mo. May witness ako. Kung bakit ano ang ginagawa mo sa bata. Sinong witness mo? Sinong witness mo? Yung kapatid mo napakasinungaling sa production. Alam ko na lahat. Alam ko na lahat yung kwento doon. Willing naman po ako ibigay yung bata kung tama po siya, ma'am. Basta ginawa ko lang yung kapakanan ng bata, ma'am. Yung kaligtasan po. Kasi may dating pamilya po yan, ma'am. Himay-himayin natin ito, ha? Himay-himayin natin ito. Kasi alam nyo, ang naiipit dito, bata, 6 na buwan, walang kamuwang-muwang. Amin, ma'am, ng anak ko, ma'am. Umpisa po nung buntis ako hanggang ng anak ako, ma'am. Walang tinulong niya sa amin ng anak ko. Nigatas ng anak ko. Uutangan niya, pambili daw ng gatas ng anak ko. Hindi po yan bumibili ng gatas ng anak ko, ma'am. Kahit diaper, ma'am, hindi po bumibili yan. Kahit isang pirasong medyas ng anak ko, ma'am, hindi nakakabili yan, ma'am. Saan kagaling ng pera? Kaya huwag yan po siya magsinungaling sa akin, ma'am. Ma'am Angeline, ano po yung alegasyon po na iniwan niyo daw po yung bata? Yun naman. Hindi ko po, ma'am, iniwan, ma'am. Ma'am, hindi ko po iniwan yung bata.
Pumasok po ako doon kasi po, ma'am, Sabado ng gabi po, nag-aantay po kami ng anak ko. Ang ganda po ng usapan namin bago siya umalis dito sa bahay. Maghatid siya ng gatas ng bata at saka bigas. Kasi wala siyang perang iniwan eh. Tapos ayaw niya na po ako kumuha ng pagkain sa kantin. Saan po ako kukuha, ma'am? Pagkadating po ng Sabado, naghantay po kami ng anak ko sa labas. Hindi, wala pong Jobin na lumabas. Wala pong Jobin nagpakita. Kaya po, kinaumagahan, pumasok po kami doon ng baby ko sa trabaho niya. Pumasok po kami doon. Pinuntahan nyo. So, nandoon ka rin. Nandun ka rin. Opo. Pero ikaw, pumasok ka sa loob. Bumalik po kami ng baby ko. Bumalik po kami ng baby ko sa guardhouse. Kasi po, nandun po yung may-ari ng pabrika eh. Kaya bumalik po kami sa guardhouse. Okay. Pumasok po ito yung katrabaho niya na si Kuya Rio. Nagulat pa nga po, nandun kami nakahupo ng bata eh. Kaya sabi ko, Kuya, pumasok po ba si Joven? Sabi niya, oo. Sabi ko, Kuya, pwede po pakibigay sa kanya si Ace para lumabas po kasi nataguan po kami eh. Kaya po, sabi po ni Rio, akin na. Yun po, dinala na po ni Rio sa loob. Lumabas na din po ako, umuwi na po ako. Kasi alam ko po, uuwi yun po eh, dala yung bata. Para mapilitan siya na umuwi sa inyo, lumabas at magbigay ng sustento. Opo. Magbigay na kahit gatas na lang po hinihingi ko, ma'am eh. Meron namang sinasabi si Joven na ikaw daw umiinom. Palainom ka daw, ma'am. Naglalasing. Ma'am, sa isang buwan po, 2 beses lang po. Yung pangpatanggal lang po ng stress ko sa ginagawa niya po sa amin ng anak ko. Natitira pong sahod niya, ma'am. Walang tira. Kahit pangbayad po ng bahay, ma'am, sinusumbat niya sa akin. Yung pagkain po namin, ma'am, sinusumbat niya sa akin. Okay. Kahit pambili po ng gatas ng anak ko, ma'am, diaper, hindi po yan makabili. Okay. O nga po pambili ng tubig, ma'am, isusugal niya pa po. Sandali lang ha, ibabalik ko sa iyo. Kung yung pinambili mo ng alak, pinambili mo ng gatas. Hindi po ako bumibili ng alak, ma'am. Binibigay. Sandali lang ha. Ganito. Hindi po ako bumibili, ma'am. Hindi ko natatanungin kung saan mo nakuha, pero meron kang kasama anak. ko po, yung katrabaho ko po, yung ma'am. Ayun na nga. Hindi ko naman po pinapabayaan yung anak ko, ma'am. Ako pa rin nagpupuyat niyan, ma'am. Ako pa rin nagkukwampo niyan, ma'am. Okay. Sige, granting ha. Granting na ganun nga. Paalala lang na syempre pag umiinom ang isang tao, mas madalas sa hindi, mawawala siya sa tamang muwang. No? At hindi natin alam kung ano ang magiging epekto. Depende sa tao yun. Meron kang anak, 6 months old. Okay? Iwasan na natin yun. Angeline, meron ka kasing mga paratang na nagda-drugs. Anong klaseng drugs bang ginagamit? Nagda-runner daw po siya dito, ma'am, ng droga sa trabaho niya. Ano yun? Higop? Kasi kailangan mapatunayan mo rin ha. Napakabigat na paratang yan. Meron po ako dito mga chat messenger po at saka yung mga text po niya kung paano niya po kukunin yung mga droga, ma'am. Okay, sige. Mabigat na paratang yan. Si Ma'am Gretchen Ariban, magandang hapon po sa inyo. Ano ba ang pinakamabuting gawin para masiguro natin yung kapakanan ng bata? In cases like this po, unang-una, hindi sila kasal. Tapos merong mga allegations of neglect on the side ng lalaki. May mga allegations rin sa side ng babae ng non-support at saka yun nga, pananakit at pagiging irresponsable. Meron pa tayong drug issue. Ma'am Gretchen, pwede mo ba kami i-walk through? Ano po bang magiging proseso dito? Since hindi po sila kasal attorney, alam po natin na based on the family code, automatic po yung parental authority is the mother. Unless po, the mother is unfit, pwede po mag-seek ng custody si tatay over that child. Yung pagiging unfit ng mother, mapapa-justify lang po natin yan based on the PCAR. Yung PCAR po is Parental Capability Assessment Report doon sa area ni ate. Doon sa kung saan ngayon si Opo, Angeline? Opo, okay. Area of residence ni ate, nagko-coordinate po, di ba po Valenzuela? Valenzuela, yes. Oo. Opo. So magpo-coordinate po kami doon sa Valenzuela, City Social Welfare, and magre-request po kami ng PCAR, yung Parental Capability Assessment Report, para mai-assess si nanay o si ate kung fit po talaga siya na mag-custody or mag-take care sa baby. So in the meantime, Ma'am Gretchen, dahil nandyan ngayon yung bata kasama ni Joven, mananatili ba ito kay Joven or kukunin ninyo ng MSWD? Pwede din po temporary kay Sir Joven po muna yung sa tatay while waiting po doon sa PCAR kasi willing naman po si tatay na ibigay kung based sa assessment yung ano po yung result ng assessment. Yung PCAR or yung Parental Capability Assessment Report, mga ilang araw po ba ito bago mailabas at sino ang magdidesisyon? Kasi
ang mangyayari is ikaw dyan para kay sa side ni Joven, kayo ng Palanas Masbate. Requesting party. Kayo oo. Tapos yung kabila naman sa Valenzuela. So paano po natin ito assessment. Paano ipagtutugma yung assessment? Opo, yung assessment po ni Valenzuela, sila po talaga yung magde-determine kung ibibigay kay ate ang custody based doon sa kung kaya talaga makita na si nanay mag-alaga sa bata. Okay, considering na 6 months old at nagagatas pa po yung baby, pwede ba na doon muna sa mother while the assessment is ongoing? Total may monitoring naman? Pwede din naman po kasi nag-base po talaga tayo sa best interest ng bata. Okay. Kung ano talaga yung pinaka-best interest. Maganda sana kung hindi na kailangan na tayo pa ang kumuha ng baby. Baka gusto naman ni Joven para maayos ang pag-turn over. Siya mismo ang magdala dito sa Maynila. Of course, tayo. Diyan lang sa office mo po, ma'am. Diyan. Pwede po dito. Pwede rin po dito. Opo. Para magkita talaga sila, para makita rin ni Joven na minomonitor yung magiging kalagayan ng bata. At hindi rin naman pababayaan yung assessment. Kasi kung makita talaga na si Angeline ay hindi rin karapat-dapat, then magkakaroon ng custody case, di ba? Opo. Ang mangyayari po niyan, attorney, pwede po dito, and then aasistihan po ng reporter po namin, Ma'am Gretchen, nasamahan po sila sa CSWD po ng Valenzuela. Opo, since dun po titira. Ito-turn over po namin dun para yung Valenzuela naman po ang mag-assess po. Willing ba si Joven na dalhin dito yung bata? Tanungin ko po muna. Oo, kasama yan siguro sa assessment. Magandang hapon po, Ma'am Edlyn. Magandang hapon po, ma'am. Maraming salamat po sa agaran na coordination ng WCPD at ng MSWD natin dyan para sa kapakanan ng bata. So in this case po, wala pa namang tayong inihahain na kaso, di ba? Wala pa naman. Wala. And if ever po, ang kaso dito sa Valenzuela, tama ba ko? Yes po, ma'am. Oo, kasi nandito si Angeline, di ba? Yes, Ito yung kanilang home. Although, ewan ko lang matatawag bang continuing crime ito, pero hindi, mahaba ng usapan. Ayaw natin ng kaso. Ako sa totoo lang dahil may bata kasi 'di ba? Yan ang last resort natin. I'm sure mag-a-agree sa akin si Corporal Edlyn Hermosa na ang kapakanan ng bata ay mangingibabaw sa lahat-lahat pa ng interes. Tama? Yes. Uunahin ko talaga ang kapahanan muna ng bata. Oo. Kaya ngayon, kinakausap ngayon ni Ma'am Gretchen at siguro Corporal Edlyn, kausapin nyo rin para po maging gabay sa kung ano yung mga next steps. Kasi siguro kailangan rin natin i-assure si Joven na hindi siya mawawalan ng pagkakataon na maging ama. Diba? Angeline, hindi mo naman ipagkakait kay Joven na makita ang bata. Tama ba? Opo. At saka tatanggap naman tayo at magdedemand talaga tayo ng suporta kung sakasakaling sa'yo nga mabigay. Tama? Opo. Okay. Ma'am Linda Santiago, magandang hapon po sa inyo. Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Ma'am, meron po kaming i-refer sa inyo kasi unmarried po ito sila, hindi kasal. Yung bata ay 6 months old at kailangan po natin ma-assess yung kakayahan ng ina na magpatuloy na i-discharge ang kanyang responsibilidad bilang isang ina. Ma'am, nandyan po kasi siya sa Valenzuela. So kayo ang merong jurisdiction. Tama po ba? Yes, ma'am. Oo. Ang bata po ay willing naman na ibigay muna dito sa nanay kasi nagagatas pa 6 months. Joven, handa ka naman na i-turn over muna ang bata para maggatas muna at makasama muna ng nanay. Okay po, ma'am. I-turn over ko po sa kanya muna, ma'am. At handa ka rin bang magpa-drug test? Kasi kasama yan, ha? Para makita kung talagang karapat-dapat ba. Anda naman po. Mukhang mas makabubuti sa bata na nandoon muna kay Ma'am Gretchen Arriban sa Palanas kahit 1 or 2 days para muna ma-assess natin ng todo. Joven, magpabunot ka na ng buhok para magpa-drug test ka rin. At Angeline, ihanda mo lahat ng mga... Opo, ma'am. Naka-screenshot na po lahat sa akin dito, ma'am. Okay. Tapos si Ma'am Linda Santiago naman, on her part, dito naman sa Valenzuela, magko-conduct na rin nung PCAR, Parental Capability Assessment Report. Yes po. Linawin lang po natin, hindi naman po natin kontrolado kung kanino po ibibigay yung bata. Dahil, again, Ma'am Angeline and Sir Joven, ang DSWD po rin po ang magde-decide
Ang atin lang, sir, since dumidede pa yung bata sa kanyang nanay, ibigay muna natin dahil ito naman po ay ina-assess po ng CSWD po ng Valenzuela. Okay? At kami din, sir, imo-monitor din po namin yung bata. Ngayon naman, sir, kung hindi kayo fit parehas mag-alaga ng bata, ipapakuha po namin yung bata sa inyong dalawa. Sa DSWD po namin ilalagay. Ma'am Gretchen, ipapa-assist na po muna namin yung bata. Baka pwede niyo pong silipin or makamusta po no, yung baby. Ma-check lang natin Ma-check yung lang po. kalagayan po ng bata. Opo, na-check ko po kanina ma'am nung kasama ko si Police Corporal nung home visit kami sa kanila. Opo. And Ma'am Gretchen, ganito po, kung willing po si Sir Joven na ihatid po or kasama po siguro, mas maganda po kasama po ang MSWD na pagawi po dito ng Manila. Kami na po ang sasagot po no, ng pamasahe para lang po maligtas po yung biyahe po nung mag-ama. Thank you, Ma'am Gretchen. Thank you. Mabuhay po kayo dyan, Ma'am Gretchen, at saka kay Corporal Edlin. Maraming salamat po. Okay po. Okay. Ma'am Angeline, wag niyo pong ibababa yung linya ha. At ipapa-assess po namin, ma'am, yung baby po ninyo para makuha niyo po. And pag nakuha niyo po, assessment pa din po. Okay, ma'am? Monitoring pati. Opo. Wag niyo po ibababa yung linya. Kakasabi po kayo ng staff namin.